Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Kristo na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ng araw ay galing sa John chapter 16 verse 23 to 24. Sabi po ay, And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it to you. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask and ye shall receive, that your joy may be full. Sa verse pa lang na to ay makikita natin kung gaano kalalim ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Hindi lang siya basta-basta name na dinadagdag natin sa dulo ng panalangin. May bigat, may kapangyarihan, at may access tayo sa Ama dahil sa Kanya. Ang concept ngayong araw is praying in Jesus' name. Ang ibig sabihin nito ay higit pa na pagkasabi ng in Jesus' name sa uli ng prayer. Ito ay nangahulugan na tayo ay nananalangin gamit ang Kanyang otoridad at ayon sa Kanyang puso, layunin at kaluwalhatian. Hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil binuksan ni Jesus ang daan. Kaya naman, ang tunay na pangalan sa pangalan ni Jesus ay may tatlong karakter. Confident, kasi alam nating pinapakinggan tayo. Humble, kasi alam nating hindi natin deserve, pero dahil kay Jesus, pwede. At kingdom-centered, kasi hindi lang para sa sarili, kundi para sa kaharian ng Diyos. Ang first teaching is, it means praying using Jesus' rights and authority. Kapag sinabi sa pangalan ni Jesus, ini-invoke natin ang otoridad niya. Parang sinabi natin, Diyos Ama, lumapit ako hindi sa sarili kong pangalan, kundi sa pangalan ng iyong anak. Ibig sabihin, may access tayo kasi si Jesus ang mediator natin. Hindi dahil magaling tayo, kundi dahil may tagapamagitan tayo na si Kristo. Kaya naman may lakas tayo ng loob sa paglapit, hindi sa yabang, kundi sa pananampalataya. Ang second teaching is, it means aligning ourselves with Jesus' agenda. Hindi lang ito basta wishlist natin kay Lord. Kapag nanalangin tayo sa pangalan ni Jesus, ibig sabihin naka-align tayo sa Kanyang plano, Kanyang kalooban, at Kanyang layunin. Hindi lang, Lord, ito gusto ko, kundi Lord, ito ba ang gusto mo para sa akin? Ang panalangin sa pangalan ni Jesus ay hindi makasarili, hindi nakatuon sa katuparan ng Kanyang misyon na ang Diyos ay makilala at ang Kanyang pag-ibig ay maipamalas. At ang last teaching is, it means seeking the glory of God the Father. Lahat ng panalangin natin ay dapat tungo sa kaluwalhatian ng Ama. Kaya kung may hinihingi tayong bagay na wala sa kalooban niya, minsan hindi niya binibigay kasi hindi ito magbibigay ng glory sa Kanya. Pero kapag ang puso natin ay nakaset sa glory ng Diyos, mas malinaw ang direksyon ng ating panalangin. Mas madali natin masabi, Lord, not my will, but yours be done. Yun lamang po.